Kung marami ako encounter sa pag-serve ko sa regiment, pero may mga encounter na hindi ko makakalimutan at nagkaroon ako ng mga award. At ito ngayon yung isi-share ko sa inyo itong mga experience ko. At ito'y pagkakapulutan ng aral ng mga bagong henerasyon ng sundalo. Pero lalo na sa mga pumapasok pa lang ngayon at nagsiservisyo, ito ay magagamit nila bilang kuha nila sa sarili nila na pag sila naging NCO, ito na yung mga guide nila balang araw. Magiging guide sa kanila. Ano yan, Master? Saan yan? Paano na yan? Ito yung una kong isi-share ngayon, yung sa kwento ko sa war story ko, is yung rifleman pa ako noon, Tail Scout, sa First Scout Ranger Company. Yung una kong Triple M. Yung pangalawa naman, yung i-share ko naman, is yung tapos kung mag-ranger, o report na naman ako doon sa sa kumpanya, timing din na may marksmanship. Yung sabi ni Sir Bilyoga, CEO na namin, na-relieve na Sir Pangkog. Yung pinakamataas na 1 and 2, ipadala. Galit na naman yung senior ko, pinadala ako ng Scout Sniper kasi nag-number 2 ako sa firing. So, walang magawa kasi usapan yun, sabi ni Sir Bilyoga. Pagbalik ko, nag-test mission na kami. Yun ang test mission namin sa Scout Sniper namin. Is yung sa Maguindanao na. Kasi tatlong grupo. May Basilan kami, may Negros, mayroon kami, may Visayas kami, mayroon kaming Maguindanao, Cotabato. Maguindanao at saka sa Cotabato. So, nag-move kami. That time wala makuha talaga yung sobrang tahimik talaga. No, kanap ng target, nag-fire kami. Yun nag-umpisa na yun ang nag-trigger talaga. Na, paano yun, Master? Parang nandun lang kayo sa detachment? oh, detachment kami. Umakyat kami sa detachment ng 15 IB. Tapos, nagputok, kabilang detachment, kalaban na, yung detachment ng MLF. So, halos magkadikit lang? Oo, kadikit lang, high ground lang, kita. O barit, walang kwan, tama talaga. Yung natamaan ng kalaban, nahulog. Yun na. Detachment kayo? Oo, detachment, tapos, yung tinira nyo? sa kabilang detachment, kalaban na. Oo, yun ang umpisa ng Umar na. Tuloy-tuloy na yun. Camp Umar? Oo, Camp Umar na inakyat na ng Camp Umar yun. Doon nag-start Ang gira that time mo, doon sa class namin, sa class 2. Yun ang nag-irap talaga. Yung parang nag-apoy. Kaliwa kanan na, datupyang na, putukan na. So, yun na ang kwan. Alarma sila doon sa putok? Yun na alarma lahat kasi may score. Parang naggalit yung MI. Nagkuha na rin sila, nag-opensiba. Ganti sila? Ganti na opensiba na. So, anong kasunod doon nung natamaan? Yung kuha noon is, siyempre, dinala na yung tropa, si Kani Sarbi doon. Andun pa sa kay Sir Coballes. Yun na yung may mga seminaryan, snipe lang muna. Hanggang sa pinasok na, nagkuha na kami, yung support lang kami doon. Nung tapos namin, dinala na kami, nagbalik na kami, graduate na kami ng sniping course namin, binalik kami uli. Binalik kami doon. Hindi na kami nagbakasyon. Kami na taga-aqua, nagbalik na kami sa unit namin. Walang bakasyon. Kasi magulo na Ngayon ng seminaryan, under sa kay kay Master Kwan, Master Bobord, si Master De La Serna, yun na kasama na namin sila. Yung mga seminaryan, yun na, putok lang muna. Ngayon nung pasukin na, kasi magulo na nakatas na yung na gumawa na ng na operate na talaga, pasukin na. Pero yung sniper ka na time na, sniper ka na, graduate ka na noon. Sniper graduate ka na noon time. Graduate na ako sniper, tapos nung pinasok na yung nakuha na, snipe lang muna kasi wala pa. Nung nag-upira na talagang nag-umpisa ng opensiba, support pa rin kami. Unang pinasok, yung sa kabilang kuha lang, mga 700 meters lang. Doon sa pinistuan namin, pinasok na ng tropa pagka umaga, putukan na. Grabing putukan, natamaan si Master Alag.
tamaan si Master Alag dito sa likod kasi dikitan talaga. Si Litlo Zero naman, yung lead scout, dito sa ulo. Parang ginuhitan yung ulo niya dito. Master Alag bulagta kasi tumayo. Nung akma ng ikarga sa kailangan, i-withdraw siya. Ngayon, nung nawakan ko yung baret, andun pa si Sir Cubalye sa gilid. Nakakuan siya dati, naka-OP that time. Mayroong dalawang kalaban na nakakumoplad, na nakahagunoy lang. Yung kuan naman doon ng kalaban is abangan nila yon si Master Alag. Kasi tatlo lang yung dala noon eh. Master Balyar, Master Obaob, at saka may, hindi ko nalala yung isa. Tatlo lang para ma-extricate si Master Alag kailangan. O, nakita ko gumalaw, yung isa nakadapa, yung isa kuan lang BB crawl. Gano'ng kalayo? 700 lang that time. Malapit lang. Silip pa rin. Oh, silip ko lang. Nung nadaanan ng scope ko, kita ko yung gumalaw yung isa. Yung naka-BB crawl, tapos tumayo siya ng konti. Nakakumoplad sa kagunoy, yung nakita ko, in-steady ko na doon. Kinunpirm ko talaga kalaban. So, tinira ko na yung nakatayo. Pag tira ko na ganyan, kasi palapit na sila ni Master Alag, pag-extricate, isa lang talaga yung confirm ko na tamaan. Nung tinira ko, dibdib yung tama, tumalon, pag ganun ng isang kasama, tumakbo na. Tapos sabi ni Sir Cuballes, Uli, bakit hindi ka nagsigaw ng fire? Tawa pa rin si Batcom. So, sir, nakita ko na sir eh. Kasi inabangan sir. Baka makuan yung tropa. So, yun talaga isa kong confirm sa kuan ko. Sa sniping operation ko talaga. Then pagkatapos noon, opensiba na yun hanggang pataas. Di tapos na. Tapos na yung gear at that time. Nung bumalik kami uli, ng sniping operation pa namin na uli, is inano na kami yung kami lang ni Master Aburdo, galing sila ng kuan, nagbakasyon sila pagbalik. Kasama na si course director namin, Sir Christy. Doon na naman kami sa 39IB, sa paanan ng, sa Barera, paanan ng Buldon. Doon na naman kami dinala sa 39IB. Sniping operation kami doon. Kasama sila Sir Andres. So, una namin kuan, dinala kami doon sa Bravo Company. Kasama ko si Master Aburdo, saka yung seminaryan. Ano yung seminaryan? Yung mga nagseminar ng kuan, ng sniping. Yung doon na sa batalyon kinanda. Estudyante. Estudyante namin. Doon sa batalyon. Kasama namin sila. Pero may dala pa rin kaming baret. Saka yung mga rifle namin. May 14 na may scope. Ngayon, nung napunta kami doon sa Bravo Company, nakausap namin yung CEO. Sabi ng CEO doon, yung CEO naman na talagang warrior din. Hindi ko alam kung talagang kuan na talaga nila yung labanan na talaga doon sa 39IB. Kasi yung 39IB talaga mainit yung dugo dyan ng MI. Sila talaga yung inabol. Sabi yun, sa kabila dyan kalaban na. Kami, ayaw din namin sanang tumira, pero namimilit yung CEO nila na, tirahin nyo, makita nyo dyan. So, sabi ko kay Master Tabunyag that time, yung senior ko sa kumpanya, tirahin mo, Master, mga nasa 700. O, tinira niya. Tamaan na naman, nagkagulo na naman. Ano yung detachment pa rin? Hindi na. Yung civilian lang talaga. O, kasi kalaban na yan dyan, namimilit yung CEO. O, nakita namin. O, may bahay, pero kalaban na yan. Area na ng kalaban yan dyan. Kasi dyan mismo nanggagaling yung opensiba sa kanila. Hinara sila. So, kalaban na yun. O, kalaban na. Sabi niya, so nakita namin, tinira ni Master Tabunyag. Tamaan. Labas na naman yung ambulansya. Galing na Cotabato, dumating, lumabas, dumaan. Tapos sumigaw pa yung mga taga Bravo Company. Mamaya, laro tayo ng basketball. Pagdilim na naman ng gabi, yun na. Laro talaga, yung pukpukan talaga, inaras na naman kami, galing na naman doon. Labas na naman yung simba, bagbagan na naman, matagal. Siguro mga 1 oras na bagbagan. Grabe yung narasing, aras talaga na totoong aras, na experience ko rin sa buhay ko. Inaras kayo? Oo, inaras kami. Pagka, Mga anong oras yun? pagdilim lang talaga na hindi na makita ang tao, putukan na. Sabi nga ng tropa ng Bravo 39IB, sabi niya, akala mo? Sabi ng tropa ng 39IB na maglaro tayo ng basketball mamaya. Akala ko biro lang yun kasi doon kami sa bilang daan eh. Dumaan yung ambulansya eh. Ambulansya. O ambulansya na karga ng tinira namin.
Kasi natamaan yun, kinuha ng ambulansya, in-extricate. Nung dumaan yung ambulansya, tsaka yung mga jeep, kasama sigurong pamilya noon, nakabuntot, nakakumboy. Sumigaw yung taga-39 IB na Bravo Company. Mamaya, maglaro tayo ng basketball. Kala ko, biro-biro lang yun. Kala namin lang Master Aburdo, tawanan kami. Nung pagdilim na, basketball talaga. Inaras kami, sobrang dami. Hindi mo malaman yung ano, kasi sobrang dilim. Kaya doon din ako nasubukan magpaputok ng 50. Ginapan ko yung 50. Nakapaputok din ako doon sa buong buhay ko, yung 50 caliber na yung naka-mount doon sa detachment nila. Sinubukan ko na magpaputok. Yung grabe, tagal din ang haras na yon. Pero gaano karami yung nagharas sa inyo? Marami talaga. Yung estimate ko lang siguro, kung ako lang, baka abutin ng 50 na tao. Kasi may mga M23, kung saan nang galing eh. Dumikit talaga sila na sa gabi kasi gumapang eh. Pero hindi sila nakadakuan doon, gumapang lang na dumikit lang na para matapon nila yung bala nila. Mas sure nila natatama doon sa detachment. Talagang yung bala, tumatama talaga sa detachment. Eh, anong nangyari niyo sa iyo sa loob? Yun lang, putukan lang, kumukuan lang, sabay lang kami sa putukan. Yung mga taga Bravo Company, sumabay lang sila sa putukan. Alerto na rin. Oh, putok lang yun, putok na hanggang isang oras. Walang kuhan, tuk-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Hanggang naubos na yung bala ng kalaban. Strikit na rin sila, ditrack na sila, danda na sila. Medyo palayo na yung putok. Sabi ng CEO ng wala na yan. Ambay na naman tayo. Umaga, pagkatapos noon. Pero ang kalaban, hindi sila sumisigaw. Hindi na haras lang, totally haras. Wala nang Allahu Akbar. Wala nang sigaw na surrender na kayo. Wala na, haras lang talaga. Yung parang, naano ko doon, bulabog. Kasi gusto rin nila magkuhan doon kasi natamaan sila eh. Naskuran sila doon eh. Tamaan lang sila. Ngayon, nakatas na naman kami, ilipat na naman kami doon sa Charlie. Pero sila ni Sir Presti, ando na sila sa Alpha na nagja-jumping jack yung mga MI doon. Pag umaga, bilangan ni CD ng kuhan ni kuhan ko, si kuhan na ngayon, Regimental Commander, magpa-practice pa sila, 1,000, 2,000, 3,000 sabay putok, barit saka importin. O dalawa agad. Tumba. Abang nag-rebili sila ng umaga. Anong nag-rebili? Nagre-rebili yung kalaban, MI. Kuhan sila, exercise. Kabilang detachment lang. High ground. Kabilang detachment. Pero mga malapit lang, mga 700. Bakit hindi pinapapuntukan ng mga kalaban? Wala lang mga IB, hindi nila pinapansin yun. Kaya nag-sniping operation kami doon. Kasi bakit hindi nirequest ng mga kanyon? Wala pang kuan na gira eh. Wala kasi kuan yan dyan eh, kalaban lang, pero wala pang ano yun. Yung kuan lang sa amin is, may kuan na, ang kalaban nandun lang, kaya inano yung diniploy yung sniper doon. Eh, nung natamaan na, wala, hindi na sila nag-exercise. Gumagapang na talaga. Lumipat naman kami. Sila ni Regimental Commander, sila ni CD doon sa kabila. Dito naman kami sa kabila. Sa Charlie kami. Doon naman dala naman namin ng baret. Ngayon, yung mga tao doon, naglalaro lang ng sugal, nag-duty. Talagang palipas oras lang nila. Ang tanong kami, saan yung kon dyan? Yan, sir. Unahan, yun o, nakita yung bahay, kalaban na yan. May lalabas nung na dyan. Detachment nila yan. Pinisto naman namin ni Master Aburdo, saka ni Master Tabunyag ang kuan, ang Marit. Master Tabunyag naman yung kuan, tirador. Sabi ko, tanong siya, Ulib, mga ilang kuan yan? Sabi ko, 800, sir. 800, Master, tirahin mo. Tamaan yan. Tama. Pagkatapos ko magsalita, may lumabas nga. Kuwan siya sa niyog, t-shirt siya ng puti, ganun siya, nakasandal. Tinira ni Master Tabunyag, tamaan, tumba. Matay, tamaan man, igo gitulib. Igo to Master, igo to. Taod-taod, abot ang ambulansya na po. Kuha ang tama, sus, matay. Gumangkon man di ay, pamangkin pala ni Pasim, salamat, yung natamaan namin. Natanggal yung braso niya, kanang kamay. Para siguraduhin naman ni Master Tabunyag, sabi niya, matay 800 yun tulib. Nagkutirahab lang lubi, para mabalaan mo. Tiro ya, igo gid, sintro gid. Matay 800 yun lib, no? Tawa si Master Aburdo.
Kadlaw lang, tumatawa lang si Master Abordo. Sabi niya, 800 yun. Tamaan yun. Maya-maya, yun na nga. Hindi pa naaabutan kami ng 20 minutes. Ginapang na naman kami. Araw na araw, alas 3 ng hapon. Ginapang na naman kami ng kalaban. Mga 50 meters, tinira na naman kami, bagbagan. Talunan yung mga taga 39 IB, Charlie Company, naglalaro, nagsusugal, talunan na naman. Kuha na naman ng mga mortar, tapon ng bala. Grabe yung pan, yun ang mga experience na... Parang yung gera doon, no? Laro na lang, parang ano, pupunta ka lang doon, hulog ka lang ng bala doon sa 80 mortar, 60 mortar. Yun lang kwan doon. Talagang kalaban na talaga sa kwan na yun. Nung hindi pa na-conquer yung Abu Bakar, hindi pa nakuha. Kasi paanan na yun ng Abu Bakar, barira. Pag pumasok ka doon, yun may mga detachment na. Ng kalaban ng mga MILF. So, mataas pa yung Abu Bakar? Mataas pa. That time, hindi pa, no? Pag-opensiba na lang panahon ni Iraq, yun na napasok na talaga. Nasa sniping operation ko. So, talagang, Master, no? Baga playground talaga. So, yun ang content talaga. Kalaban pa. Yung area na yan. Grabe talaga. Kalaban. Maraming kalaban yan. Kasi, kung isa-isayin talaga natin, marami na rin unit talaga yung pumunta dyan nung panahon namin. Kaso, nung pasukin na may mga report na naman ay pull out ang trupa. Walang, kasi sunod lang. So, bilang sundalo, sumusunod lang kami. Pero makita mo na talaga yung kalaban. Yung sabi ng taga Bravo dyan, kalaban na yan dyan. Doon din kami dati galing. Kaya naniniwala din kami doon. Parang yung gera, no? Parang pwedeng i-ceasefire. Oo, yun lang. Walang kuwan talaga na pagsabi na alis na kayo dyan. Sayaw mo't sa gusto. Sabi ni ng mga opisero, kuwan na, balik tayo. Back to barracks na tayo. Kahit alam mo may kalaban. Makita mo na talaga. Naghihintay din sila na pasukin. Nag-aabang din sila. Kaway-kaway lang, ganyan. Nawayang kalaban yan, Sarge. Sabi ng taga-batalyon, kalaban yan, Sarge. Kaway-kaway lang sila. Naka-black suit din sila. Yung kalaban. Ano yung mga pakiramdam nyo nung panahon na yun, Master, na ganun ang style ng gera mo? Yung sa akin naman siguro, bilang sundalo na ito yung pinase ko na profesyon, is nakita ko rin na may prinsipyo din silang ipinaglalaban sa akin. Kaya bilang ako naman na sundalo, kung ano yung doktrina sa akin, yung utos galing sa taas, yung nakakataas sa akin, talagang susundin ko rin. Hindi pwede hindi ako susunod. Ayaw ako, talagang susunod din ako. Pero andun yung kalaban, makita mo na pag may order na pull out tayo, well, prepare lang. Mindset lang, prepare, mindset, balik, barracks. O, kita mo na, wala ka ng hesitation na andun na nga yung kalaban, aalisin pa. Hindi ganon. Mindset lang bilang sundalo. Babalik tayo, okay, balik tayo, wala na. Operasyon, prepare na naman, pack up, mindset, operate. Yun lang siguro ang kuhan ko sa mga bata ngayon na makaya kong i-share na kung ano yung tinrining no, yun na yun, no. Mindset lang, mindset. Kasi ginawa kayong kuhan na pag-aari kayo ng gobyerno. Hindi pwede yung aalis ka, kukontra ka, yung babagulbol ka, ando na nga yung kalaban. Hindi, mindset lang, nader na naman, sunod. Kasi darating talagang panahon na ilalaban ka talaga. And kailangan na magiging handa ka. Parang ongoing yung mga pistocks. That time, may pistok. Pag andun na tayo sa adrenaline rush, biglang doon na nga mag-aarapan na pistok. Wag mo na. Pero andun na yung kalaban, nasa harap mo na. May namatay na. Oh, wala pa. Ma-opensiba pa lang. Pero mahirap na talaga no, kung may namatay na tapos. Oo, makakuha na talaga. Talagang wag may namatayan na. Iba na naman yung kuha ng damdamin mo. Gusto mo talagang gumanti rin. Parang ganun. Bilang tao na rin, although parehas Pilipino, nakaano ka rin na siyempre kasama mo. Pero yung sa tamang kuha naman, proseso. Hindi naman yung na kung sino lang yung makita, damputin mo na, hindi yon. Yung sa tamang proseso lang, kung may baril, yun lang yung kuha natin. Mano natin yung nakalaban, kasi may baril na yun.
Pero kung yung tao lang na makita, hindi naman namin ginagawa yon. Kasi pangit naman yun. Kuha naman yun ng, hindi naman kuha yun sa humanitarian law. Hindi naman angkop yun. Kawawa naman yung mga, madamay, mga walang alam. Yung sa amin lang na, tinrain kami na kung may baril, kalaban yun. Kasi, dyan na yan, yung kalaban eh. Dyan na yan nakatira yung kalaban eh. Yun lang sa mga experience ko. Nung doon pa ako sa Cotabato. Ano yung kuan, Master? Experience naman sa NPA area? Sa NPA siguro na experience ko rin sa pag-operate, iba naman yung kumpara sa MILF, sa mga Islam. Kasi ang NPA, sa hanapin mo pa sila eh. Kailangan mo talaga ng talas, yung pagiging isang hunter mo, isang tunay na musang, ilabas mo talaga. Kung ano yung ano ng Black Panther, ilabas mo talaga yun. Lahat na skill mo, training, paano mo hulihin yung kalaban. Doon yung lalabas yung talagang totoo mong mangangaso bilang isang ranger. Yun naman ang pagkakaiba sa NPA. Patience. Samantala doon sa MILF, puntahan mo lang eh. Andun na yung kalaban eh. Kita mo na may baril, pag sabi positive yan dyan, nandyan. Kung nakita mo lang wala ng mga bahay, may bahay na wala ng mga tao, wala ka nang makita, instinct mo na yun, prepare na tayo. O yun nga lang, sobrang dami na. Yung pagkaiba naman sa MI, siyempre, volume yun. Sa NPA, kunting putok. Baga, ang NPA, tactical siyang lumaban. Lalaban siya na talagang lamang siya. Hindi siya pwedeng, kung hindi siya maipit, talagang tatago lang siya. Pero kung may pagkakataon na lalamang siya ng lalamang, titira siya, aalis agad. Oo, gano'n naman yung pagkakaiba sa NPA. Kasi wala silang bala. Wala silang masyadong ammunition. Yung Sa MI naman niya is, bumibili talaga sila. Sobrang dami. Bumibili sila kay yung sa akin ng sarili, sa experience ko. Sabihin namin ang nag-operate tong kami sa ulo na lahat dito yan, sir. May baril. Kasi pag may baril ka, yung lubi mo, hindi nila kunin, yung sayo. Pero pag wala kang baril, sir, sila yung magkuha ng mga lubi mo. Kaya bumili kami ng mga baril dito. Di pinsa namin yan. Kasi kung may baril sila, sila yung manguha ng mga tinatanim mo, sir. Wala kang makuha. Yung ayop, kunin nila. Ganon. Ganon yung mga experience naman namin. Kausap namin yung mga tao doon. Kawawa din yun. Kaya bumili din sila ng mga baril para sa sarili nila. Yun ang sinabi naman nila na rido-rido. Na pag pumasok sa area nila, babarilin nila kasi threat na sa kanila. Yun naman ang na-experience ko sa pagsiservisyo ko. So, ang dami din para mas